Sa ibang balita, posibleng kasuhan ng COMELEC ang ilang individual at kandidato ng paglabag sa election code. Ito'y kaugnay ng umano'y pagtanggap ng ilegal na donasyon nitong nakalipas na eleksyon. Si Noel Perfecto ang ating tagapagbalita. Hindi na patatagalin pa ng COMELEC ang pagsampa ng kaso laban sa mga tinaguriang prohibited donors kapag napatunayan na nagbigay mga ito ng tulong pinansyal sa ilang mga senatorial candidates nitong nakaraang midterm election. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ilan sa kanilang binabantayan ang mga malalaking kontratista ng gobyerno, pati na rin ang mga kumpanya ng minahan o mining na naiulat na nagbigay ng pinagbabawal na donation sa mga kandidato. Batay sa report na kinalap ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, umabot umano sa magkahalintulad na dami ng milyong-milyong pisong ibinigay na contributions ng mga ito para sa mga administration at opposition senatorial bets. Ayon sa COMELEC, kasong paglabag sa COMELEC Election Code at mahaharap pa sa 6 na taong pagkakapiit ang mga kandidato na tumanggap ng illegal donations at disqualification sa pagkakaluklok ng mga ito kahit na nanalo pa o natalo ang mga ito. At para sa mga naturang illegal donors, sinabi ng COMELEC na karampatang kaso naman ang kakaharapin ng mga ito kapag napatunayan na nagkasala ang nasabing mga illegal donors. Meron po kami listahan ng mga ng mga illegal contributions, no. Particular galing ito sa mga organisasyon, halimbawa na mayroong hawak na state franchise, bawal ang mga public organizations sa magbigay ng donasyon. Bahagi po ito ng ating kampanya para linisin yung campaign finance. So i-reiterate namin yung listahan namin, and then pagdating ng submission ng statement of contributions and expenditures, gagalugarin namin yun, hahanapin namin kung may nanggaling ba doon. Kapag may natuntun kami na contribution from a prohibited source, magiging election offense po yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.